Mga kapatid, bakit nga ba nakakakita tayo ng mga politiko or political appointees na tila baga naghahari-harian, yung pakiramdam nila sila ang batas. Sila lang. It's because kapag ikaw ay humawak ng power nationally at galing ka sa siga-sigang political clan sa inyong lugar, akala mo hawak mo na yung buong Pilipinas. It starts with the families kasi family ay basic unit ng society. Saan man sa inyong lugar, sa barangay level, makikita mong kapitbahay mo, nagpipilit magsiga-sigaan yung marami. Kadalasan yan, pamilya ng maraming lalaki. At maraming lalaki, tapos yung mga babae sa kanila matatalak. Away ng away. Sisimula yan doon. Kapag ang mentalidad ng tao, mayaman man o mahirap, ay ganon. Siga-siga sila. Kapag yan naupo sa pwesto, kala mo, hindi sila nandun para manilbihan. Ang lagi mong maririnig sa kanila si Kwan, ninang ko yun. Punta ka lang doon sa department niya. Ang bahala sa'yo. Sige dito, ano ko yun? Lahat kabatak nila, lahat ninang, ninong, lahat tropa. Pag mayor na yan ng lugar niya, putang ina, lahat ng ahensya doon sa lugar na nasasakupan niya. Ano niya na? Parang pagmamayari niya na. Hindi lang yung clan nila yung naghahari-harian doon. Pati mga friends, pati mga political friends, pati kanilang mga staff, pati kanilang mga kahit driver niyan minsan, tsaka security o yung tagahuli lang nila. Nagkataong kakilala niya yung tagahuli doon. Na bata-bata niya, putang ina, siga na yun doon. Yun ang tinatawag natin na mga langaw na nakatungtong sa kalabaw. Kung ilalagay natin sa mas malaking frame, si BBM, siya yung kalabaw at may mga langaw na nakatungtong sa kanya na mas siga pa sa kanya samantalang he holds the most power. Siya naman, engot na kalabaw. Kaya, kung ganyan ang mindset, hindi dapat nauupo sa kapangyarihan.